Binondo, Maynila. Mga kaibigan, ang lugar na ito ay Intramuros at sa pagkakataong ito ay iikutin natin ang lugar ng Binondo. Ang ipapakita ko sa inyo mga kaibigan sa lugar ng Binondo ay ilang parte lang yun kasi hindi talaga maiikot ang Binondo sa isang limitadong video. Mga kaibigan, mag-uumpisa tayo dito sa may Intramuros at makikita natin ang mga kabildingan dito sa Intramuros ay magaganda, mga lumang style, pero nagpapakita talaga siya ng kagandahan ng lugar na ito. Kung mahilig tayong mag-selfie mga kaibigan o kumuha ng video, dito sa Intramuros makakita tayo ng magagandang lugar dito na po pwede tayo makapag-selfie, makapag-video, lalo na dyan sa may Port Bonifacio na yan. Port Santiago nga pala. Ito mga kaibigan, ang dulo niya, yung nasa kaliwa yan, ang tulay ng kukonekta ng Binondo at saka Intramuros. Samantalang yung building na yan na natutumbok ay ilang dekada yan na nakikita ko na hindi ginagalaw. Kumbaga, sira-sira yung building na yan, parang galing sa giyera. Pero ngayon, inayos na nila. Ito mga kaibigan, ang ilan sa mga building dito sa Intramuros na talagang nakakabighan niya, mga luma kasi ang mga style. At ito naman yung building na yan nasa kaliwa. Yan naman ang immigration, Kapag Lunes hanggang Biyernes, ang lugar na yan ay laging maraming tao kapag araw. Samantala mga kaibigan, itong kaling ito kung didiretsuhin ay papuntang Luton. Ang Luton nga pala mga kaibigan na isang lugar sa hindi pa nakakaalam sa mga hindi taga Maynila. Ang Luton ay napakalawak na lugar na para bang doon sa Alabang. Pagkatapos dito mga kaibigan ay papasok ako sa isang maliit na eskinita, ayan papunta doon sa tulay. Itong eskinita na ito mga kaibigan, nakikita ko ito noon. Wala ito akala ko ito may nakaharang na kalawangin na bakal pagkatapos mga damuhan. Pero may pala dito may kalsada. Ayan mga kaibigan, yung gilid ng Ilog Pasig. Ayan. Makita natin at yung pwede kang may daanan yan mga siguro mga isandi pa. May sa isandi pa, mga isandi pa yata ang lapad niyan, hindi ko matansya Pero napakaganda talaga diyan mga kaibigan. Pwede kang maglakad-lakad diyan sa gilid ng Ilog Pasig at makikita mo ang ganda talaga yan. Yan. Ito naman mga kaibigan ang nagkukunikta ng Intramuros at Binondo. Ang ganda ng tulay nito at ayan talagang maganda sa kapag nakikita ko ito mga kaibigan ng tulay na ito, para bang naaalala ko ang San Juanico Bridge. Ang San Juanico Bridge ay napakagandang tulay at napakahaba. Ayan. Ang kagandahan kasi dito mga kaibigan, kasi tatawid ka ng malawak ang Ilog Pasig dito. At makikita naman natin dito mga kaibigan na talagang maraming mga tao dito na nagpapalipas ng gabi namamasyal. Ayan. Kasi dito mga kaibigan, ang lugar na ito kapag kung gusto nyong pumunta dito, itaon ninyo na malapit ng magdilim. Siguro mga alas 5 ay mga alas 5, mga ganun yung bang palubog yung araw kasi napakaganda ng lugar nito, para bang nagkukulay pula, nagkukulay orange ang langit at ang dagat at ang Ilog Pasig. Samantala mga kaibigan, nakikita ninyo haba talaga ng tulay nito. Pagkatawid mo malapit ka na dun sa kabila, makikita mo naman ang mga kabildingan. Ang ganda ng lugar talaga nito mga kaibigan at nakakabighan. Ang gilid hindi ko lang may pakita dahil nakapix yung camera ko sa unahan. Ayan mga kaibigan, ang dulo nito ay papuntang kalyan, San Fernando Street yata yun San Fernando. Samantalang kapag kumanan dito ay papuntang Paredes, papuntang Santa Cruz.
papuntang Luton. Ay mga kaibigan, ang pagkakaalam natin, kung hindi ninyo kabisado ang Binondo, para bang ang Binondo ay isang masalimuot o makalat na lugar o magulo. Kasi alam naman natin mga pelikula nung araw pagka sinabing Binondo, kapag mga war action o di kaya ang Divisoria nandito sa Binondo, kaya inaakala natin na ang Binondo ay parang magulo, Pero maganda itong lugar na ito kapag nililinis, sa panahon ni Mayor Isko, lalong gumanda talaga ang Maynila, lalo na itong Binondo, kasi nagkaroon dito ng mga paglilinis nung mga nakaraang dekada. Kasi mga kaibigan, itong creek na ito dito sa may Binondo ay napakabaho talaga niyan at puno ng basura. Pero sa pagpasok ni Isko nung siya maging presidente, naging mayor, napakalaki talaga ng ipinagbago nitong Maynila. Plus sinuportahan pa siya ng pagiging mahigpit ni Duterte kahit na nagkaroon sila ng hindi magandang pagkakaunawaan dati, pero maganda ang pagkakapasok ni Isko dahil sa higpit din ng dating Pangulong Duterte. Ito mga kaibigan, siya nga pala, ito yung simbahan dito sa Binondo, ayan. Malaking simbahan yan mga kaibigan. Dito sa Binondo mga kaibigan, makikita natin, sa Maynila, hindi lang sa Binondo, sa Maynila mismo, maganda ang mga kalsada nila dito, lalo na itong parting ito. Ang lapad ng kalsada, tapos maganda yung bangkita nila, tapos sa Maynila maraming parke. Sa buong Metro Manila mga kaibigan, ang Maynila ang may pinakamaraming magagandang parke, pinakamagagandang mga parke. Ito mga kaibigan, kapag diretso ito ay papuntang Abad Santos, itong kalyeng ito, papuntang Monumento, ayan, papuntang Valenzuela, mga ganun, pagka diretso yan. Ang kaling ito ay Rinari Hinte. Samantala mga kaibigan, itong building na nasa kaliwa ay isang ito yata ang pinakasikat na mall dito sa Binondo, Malaki ito, malaki ito, at saka makulay ang mall na ito. Kapag pumunta kayo dito, siyempre normal na makakita kayo dyan ng maraming magagandang Chinese. Ayan. Alam mo mga Chinese kasi mga kaibigan, tingnan nyo na lang si Alice Go, maganda naman talaga di ba? Pagkatapos magaganda yung mga kutis nila. Hindi naman siya nag-aano, pero yun ang napapansin ko sa kanila mga kaibigan. Yung mga Chinese, magaganda ang kutis nila, mga mapuputi. Ayun mga kaibigan, pagka dating dito sa traffic light na to ay kakanan ako. Kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan, ang kaling ito ay Soler. Soler. Ang Soler nga pala mga kaibigan, nung araw kapag sinabi mong Soler, mga 1980s, 90s, 2000, pag sinabi mong Soler, dadaling ka dito sa Quiapo o di kaya ang maiisip ka agad ng driver sa Quiapo o di kaya Santa Cruz o di kaya sa Binondo. Kasi ito yung Soler, Pero ngayon mga kaibigan, pagka sinabi ng driver, ng pasahero na Soler, unang maiisip ng driver ay ang casino sa Parañaque. Parang nakalimutan na itong Soler sa Binondo, sa Quiapo. Ito mga kaibigan, ang kalyeng ito kapag kaaraw ay medyo matraffic, Matraffic ito kasi ang daming mga private car dito ng mga ganda, mga Chinese at saka mga delivery. Yun. Plus maraming mga tao na dumadayo sa lugar na ito. Ngayon mga kaibigan, sa ganitong pagkakataon halos walang gaanong sasakyan mga tao. Pero sa normal na araw, maano talaga dito, matraffic talaga dito, matao ito, Kahit pa paano matao din ito. Kaya lang ngayon hindi matao dahil nga mahal na araw, November 2 ngayon, Ito mga kaibigan, itong kaling ito nung araw, pinakasikat yata yung sa Metro Manila, Yun. Ay hindi naman, parang ano yan, parang dito nung araw nagpupugad,
tambayan ng mga artista sa lugar nito. Noong araw, ayan. Paikot ito mga kaibigan, at pagka ito diniretso papuntang Luton, papuntang Luton nga pala ito. At yan, ayan. Traffic light. Dito kailangan mo talagang mag-ingat, hindi ka po pwedeng bara-bara sa pagdadrive kasi Maynila ito. Kunting nagkamali ka lang dito ng pag lane at sumubra ka ng lane, huhulihin ka talaga rito pagka napagtripan ka. Hindi naman napagtripan, pagka nakita ka ng traffic enforcer, huhulihin ka talaga. Ayun mga kaibigan, sa parting ito medyo nagbagal ang traffic. Yan. Medyo nagbagal dito. At ang lugar nito mga kaibigan, napakatagal din. Siguro halos isang dekada din na hindi ko nadadalaw itong lugar nito. Mga kalahating dekada siguro. Ayan. Dati napakasikat talaga ng lugar nito. Ano bang tawag dito? Yung tinatawag nila noon na parang Hollywood ng Maynila, sa Maynila. Basta ganun dami kasing mga artista dito nung araw Ayan mga kaibigan, lalabas tayo ng Binondo at eto na tayo sa may Santa Cruz, simbahan ng Santa Cruz, yung natutumbok na yan. Kakaliwa, simbahan ng Santa Cruz. Plaza Santa Cruz kung tawagin ito, Plaza Santa Cruz. Noong araw mga 1990s, madalas nagtatambay ako dito. At nakakakita din ako dito ng mga nagtatambay na mga artista, mga stuntman, yan. Makikita ka dito sa lugar nito. Noong araw dito maraming tindahan sa paligid, nagtitinda ng mga comics kahit hating gabi na dyaryo, mga ganun yan. Pero ngayon na naglaho na talaga ang kagandahan ng Maynila. Mga kaibigan, magandang araw nga pala sa inyong lahat at hindi na pa-subscribe naman po ng aking video at maraming salamat. Bye-bye.